So guys, ito yung part 2. So, ano na tayo? Parang mag-ano na tayo, magkakapi. Ano ba yun? Samanta naman ang bagyong Paulo sa Aurora, hanggang 3 metrong taas ng daluyong o storm surge ang ibinabala ng Pag-asa. Kaya inilikas na ang mga nasa tabing dagat, gayon din ang mga nasa bundok mula sa bayan ng Dinalungan. Nakatutok live si Sandra Aguinaldo. Sandra? Yes, Bel, nakataas na nga ang signal number 2 sa ilang bahagi po ng probinsya ng Aurora. Dito po sa aking kinatatayuan sa Dinalungan, Aurora, ay manaka-naka na po ang pag-ulan, bagamat bukas pa po inaasahan ang pag-landfall ng bagyo. Hinihin mo ang lahat ng residente malapit sa dagat, ilog at bundok. Sa bayan po ng Dipalukulaw sa Aurora ay umiikot ang ambulansya na yan para manawagan sa mga residente na nakatira malapit sa baybayin na lumikas na. Pinaalalahanan din ang mga tao na magdala ng damit at pagkain at gamot sa kanilang paglikas. Ang mga bangka ng mga isda ay nakaparada na sa kalsada para matiyak na ligtas ito. Inaasahan kasi ang malakas na ulan at hangin dulot ng bagyo. Sa hilagang bahagi po ng Aurora, kagaya sa Kasiguran, ay maaari rin daw magkaroon ng storm surge o daluyong na abot sa 3 meters ayon po sa Pag-asa dito sa Aurora. Ayon din po sa Pag-asa ay posible ang landfall ng bagyo sa pagitan ng alas 8 at alas 11 ng umaga bukas. Sa Baler po ay nagpulong ang Aurora PDRRMO kasama ang kanilang gobernador at doon ay natalakay na pwedeng umabot sa signal number 3 ang bagyo pagdaan po sa northern portion ng Aurora. Ang northern portion po na tinutukoy nila, kabilang dyan yung bayan ng Dilasag at Kasiguran at pinapayuhan po ang nakatira sa baybayin na magsilikas. At pinagbawal din po, Mel, ang paglaot ng sasakyang pandagat. Ayon po sa PDRRMO, ay may mga bahagi rin ang northern portion nila na binabaha at kasama po yan sa pinaghahandaan ngayon. At sa ilang bayan po na